deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Reformed Baptist mga kapatid versus dito sa End Time Church mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang mga ligtas na mga pinili ng Diyos ay magkakasala pa rin. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang ligtas na mga pinili ng Diyos ay magkakasala pa rin. So affirmative dito si Pastor Rene
ng Reformed Baptist mga kapatid, at negative naman si Pastor Valer ng End Time Church mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid ay yung ating rule number 1, yung 20 seconds sa pagsagot. Meron din tayong rule number 2, yung ating categorical question. At rule number 3, kung wala kayong mapili doon sa categorical or hindi nyo masagot ng direkta dahil doon sa kung ano man yung premise, meron kayong 10 seconds na pagpapaliwanag. At rule number 4 natin mga kapatid, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first dan, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Rule number 4, ang debater na makakatanggap ng... rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification. Rule number 8, no insult at hindi pinapayagang magmura. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng sensitive question or personal question. Pwede din piliin kung sasagutin or hindi. Rule number 7, 7 minutes lamang ako maghihintay kung mag-disconnect. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules kung ito lang ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa inyong pahayag, opinion o kung ano man ang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. Naka-live pala tayo ngayon mga kapatid sa ating TikTok, Rasha TV mga kapatid, at dyan din sa ating Facebook, Rasha TV mga kapatid, Rasha Vista, at i-upload dito sa YouTube channel. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo, Brad. Sangayon po tayo. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasang-ayon ako sa topic. Okay, At, so wala ang problema. okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at konting preview sa inyong patutunayan, and also ano yung in-expect ninyo sa inyong katunggali ngayon. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Ako po ay si Pastor Rene Medel at magandang araw po sa ating lahat, sa aking kagalang-galang na katuwang sa talakayan ngayon at sa lahat ng naririto. Ako po ay tatayo ngayon upang patunayan ang proposisyon na ang mga ligtas na pinili ng Diyos ay magkakasala pa rin. So ito po ang ating tatayuan ngayon. Abrupt po na debate ito. Parang walang isang oras ata yung aking preparation na. Pero Boy Scout tayo. Pagising ko, pag tingin ko sa aking cellphone ngayong alas 5 na daw. So nagising ako mga 4:25. So parang walang isang oras. Sige lang, by the grace of God and by the help of God, atin pong i-expose ang isang passage sa 1 John 1:7-10 ngayon, at dyan lang po tayo makafocus. Maraming salamat at sana po ay may matutunan tayo ngayong gabi, and may God bless us all. Okay, at syempre yung ating tututol naman, napakilala ka, Pastor. Ay, magandang gabi. Unang-una sa Panginoong Jesucristo at sa ating moderator, Rasha Vista, panig ng Katoliko na siyang nag-handle sa ating sa debating nito. At ganun din ang ating kapatid na first time ko siyang makita, si Brother Rene. At ako nga pala si Brother Val Polanco na isang end-time minister dito po sa ating debate platform na ito. At expected ko po ay papawisan ako ngayon sa ating kadebate sa paksa namin. At magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa TikTok yan, na sa FB. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at yung mga pasaway ay pagpaluin ng Panginoon. Amen. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At dyan sa ating mga nasa live, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon or
mag-comment kayo mga kapatid ng @highlights or follower kung gusto nyo mga kapatid, dahil automatic na yan na magtatag yung lahat ng mga friends nyo. So @highlights mga kapatid at follower. So paki-comment na lang. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at ito yung tinatawag na ambush debate mga kapatid. At ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang mga ligtas na mga pinili ng Diyos ay magkakasala pa rin. Pastor Rene ng Reformed Baptist, your time start now. Okay, so abra po ito. So parang ano ito, ambush nga mga kapatid, no? So tayo po Bisaya, nasa Davao po tayo. So medyo hindi po tayo sa Tagalog. So pagpasensyahan niyo na po ha. Okay, so malinaw na itinuturo ng kasulatan na ang pananampalataya ay patuloy pang nagkakasala. Yun po ang ating tatayuan ngayon. Basahin natin ang 1 John 1:7-10. Ngunit kung tayo'y nagsisalakad sa kaliwanagan, na gaya niya na nasa kaliwanagan, tayo'y may pakikisama sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, ay ginawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Mga kapatid at mga kaibigan, pansinin po natin dito ang ilang mahalagang punto sa talatang ito. Una, ang salitang tayo dyan na ating makikita na tinutukoy ay mga mananampalataya. Wala pong debate dyan. Hindi ito sulat para sa mga makasalanang hindi ligtas. I hope take note po kayo dyan. Ang nagsisilakad sa kaliwanagan ay ang mga tumatanggap kay Kristo. Kaya malinaw ang kausap ay mga ligtas na mga anak ng Diyos. Pangalawa, kahit nagsisilakad sa kaliwanagan, ang dugo lamang ni Kristo ang tuloy-tuloy na naglilinis sa kanila o sa amin, no? Sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung ang dugo ni Kristo ay patuloy na naglilinis, malinaw na patuloy pang nagiging kasalanan o magkakaroon tayo ng kasalanan ang mga ligtas. Hindi po nililinis ang taong walang dumi. Okay? Hindi pinapatawad ang taong walang kasalanan. Napakaklaro po dyan mga kapatid at mga kaibigan. Pangatlo, ang sino mang nagsasabi, sabi dyan, na siya'y walang kasalanan ay nandaraya sa sarili at walang katotohanan. Hindi ito pahayag para sa isang hindi ligtas. Bagkus ito ay paalala sa mga mananampalataya, kagaya ng sinabi ng ating katuwang na pagpalain ang lahat ng mga believer, no, at pagpaluin, no, sabi niya kanina. Kung tunay na anak ng Diyos ang isang tao, hindi niya masasabi na siya ay tuluyan ng di magkakasala. Okay? Alright, pang-apat, ang patuloy na pangungumpisal ay tanda na may patuloy na pagkakasalang nagaganap, mga kapatid at mga kaibigan, no? Di mo masasabing confess na wala kang kasalanan, bakit mo i-confess? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, napakaklaro dyan. Ang salitang ipapahayag o confess ay nasa present tense sa Griego na nagsasaad ng patuloy na proseso. Hindi minsanan lamang. Kung walang kasalanan, bakit pa mangungumpisal? Kaya malinaw mga kapatid, ang tunay na ligtas ay hindi perpekto. Sila ay pinapatawad, hindi pinapawalang kasalanan sa gawa, mga kapatid at mga kaibigan. Alright, so pangalawa, nagiging perpekto ang mananampalataya habang nasa lupa, no? Piniperpekto, mga kapatid at mga kaibigan. Ang kaligtasan ay nagdudulot ng pagbabago, ngunit hindi perpeksyon. Habang nasa laman tayo, ating tandaan, una,
ang mananampalataya ay may dalawang kalikasan, espiritu at laman. Sabi ni Pablo sa Roma 7, ang mabuti na ibig kong gawin ay hindi ko nagagawa, ngunit ang masasama na ayaw ko ay siya kong ginagawa. Ano po si Pablo? Sino po siya? Isang apostol, isang ligtas, isang pinili, mga kapatid at mga kaibigan. At siya mismo ang umamin na nagkakasala pa rin siya. Pangalawa, ang pagsasakdal ay mangyayari lamang sa pag-glorify, no? Sabi sa 1 John 3:2, kapag siya'y nahayag, tayo maging katulad niya. Hindi sinabing ngayon, kundi sa pagdating niya. Kaya habang tayo ay nasa katawang lupa, dala natin ang kahinaang ito. Alright? Pangalawa, pangatlo, ang pagkakasala ng mananampalataya ay hindi nangangahulugang nawala ang kaligtasan. Maraming mga magtatanong, kung ang ligtas ay nagkasala pa rin, ibig bang sabihin nito ay hindi tunay ang kanyang kaligtasan? Hindi po mga kapatid at mga kaibigan. Dahil malinaw ang turo ng Bible, ang ligtas ay hindi nakabatay sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging pinapatawad. Tayo'y pinapatawad po ng ating Panginoon. Ang ligtas ay hindi ligtas dahil wala siyang kasalanan, kundi dahil ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa kanya. Napakaklaro sa salita ng Diyos. Ang patuloy na paglinis ng dugo ni Kristo ay patunay na may patuloy na meron pong makikita natin dyan na kasalanang pinapatawad, mga kapatid. Hindi araw-araw nahugasan ang taong hindi nadudumihan. Hindi araw-araw pinapatawad ang taong hindi nagkakasala. Right? Ang bunga ng Espiritu ay progresibo po, hindi instant perfection. Lumalagaw po tayo sa kabanalan, ngunit hindi tayo magiging perpekto hanggat hindi kumakalawa o kumakawala sa katawang makasalanan, mga kapatid at mga kaibigan. Dito po tayo sa logical and practical truth. Ang ligtas ay totoong nagkakasala pa rin. Kung itinatanggi natin na ang mananampalataya ay nagkasala pa, tatlo ang ating ginagawa. Una, sinasabi nating hindi totoo ang Biblia. No? Kung sinasabi natin mananampalataya ay hindi na nagkakasala, mga kapatid, sinasabi nating hindi totoo ang Biblia. Dahil maliwanag sa 1 John 1:8-10 na ang sino mang magsasabi na siya ay walang kasalanan ay ginawang sinungaling ang Diyos. Pangalawa, itinatanggi natin ang ating araw-araw na karanasan bilang tao. Excuse me. Sino ang makapagsasabing hindi ako nakapagsinungaling? Sinong magsasabi dito na hindi ako nakapagsalita ng masama? Sino ang nagsasabi dito na hindi ako nagkamali sa isip, salita at gawa? Sino sa atin? Sino kaya? I think wala. Pangatlo, mga kapatid, ating tandaan, tinatanggi natin ang pangangailangan sa patuloy na biyaya at awa ng ating Diyos. Palagi nating dinadasal, Lord, please help me. Lord, please give me grace. Kung perpekto tayo, wala na tayong kailangan ng kapatawaran at patuloy na pagdarasal na ganyan. Walang saysay ang pangungumpisal, confess. At higit sa lahat, wala nang pangangailangan na dugo ni Kristo. Wala nang kailangan mga pastor para tulungan tayo, mga pare. At iba pa, at lalo na itong ating katuwang, alam ko siguro manggagawa siya. So ano bang silbi ng pag-preach natin kung di na tayo magkasala, mga kapatid? No? Wala na pastor, wala na pare. Paano ba yung silbi? Ngunit ang katotohanan ay malinaw, hanggat ang ligtas ay nasa lupa, siya ay magkakasala pa rin. Hindi dahil gusto niya, hindi dahil pinagtakpan niya, kundi dahil dala niya ang kahinaan ng laman, mga kapatid at mga kaibigan. Konklusyon, sa pagtatapos ng aking opening stand, mga kapatid, muli kong inuulit ang malinaw na turo ng kasulatan. Ang mga ligtas at pinili ng Diyos ay magkakasala pa rin. Hindi dahil mahina
Mahina ang kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil ang kabanalan ay ng mananampalataya ay isang proseso, mga kapatid. Hindi isang biglaan at tanggap na perfeksyon. Right? At si Apostol Juan mismo sa ilalim ng inspirasyon ng banal na Espiritu ay nagpapatunay na ang mananampalataya ay nililinis mula sa kasalanan. Ang mananampalataya ay inaasahang umamin sa kanyang kasalanan. At ang sino mang magsasabing siya ay wala ng kasalanan ay dinadaya niya ang sarili at ginagawa pang sinungaling ang Diyos. Kaya sa liwanag ng 1 John 1:7-10, mga kapatid, dahil dito ating makikita sa passage, lohikal, biblikal at praktikal ang mga ligtas na pinili ng Diyos ay nagkakasala pa rin. Maraming salamat po. Kung meron pa mang time dyan, i-wave ko na yan dahil nga abrupt ito. So, handa po akong pakinggan. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pahayag ng ating affirmative. Pastor Rene ng Reform Baptist. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Val ng End Time Church. 7 minutes. Your time start now. Okay, ang unang tanong ko kay kapatid na Rene, ayon po sa inyong nilatag na ang totoong ligtas ay nagkasala pa rin. Kayo po ba ay nakagawa ng pagkakasala ngayong araw na ito? Ay, of course. Sa isip pa lang, wala na. Mga problema, mga utang, yung ating mga iniisip na bayaran na kung hindi mo bayaran, kasalanan yan eh. So, tayo naman ay humihingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga nagagawang kasalanan sa isip at sa gawa. Okay, follow-up question po. Doon po sa stand ninyo na ang mga ligtas, bago sila iniligtas, sila po ba ay mga makasalanan na dati? Of course, for all have sinned and come short of the glory of God. All have sinned. Tayo po lahat. So doon po sa nilatag nyo na nagkakasala pa rin ang mga totoong ligtas, nung nailigtas na sila ni Kristo, hindi po ba nabago yung kanilang pagkatao at patuloy pa rin silang nagkakasala? Progresibo po ang pagbabago. No, wala pong abrupt na pagbabago, sinabi ko kanina. So may nabago pero progresibo po 'yan, no, hangga't dumating ang panahon ng ating Panginoon. So progressive po ang ating pagbabago, hindi po abrupt. 'Yan yung sinabi ko kanina. Okay. Sabi niyo po kanina sa follow-up question ko, sabi niyo po kanina ang totoong ligtas ay nagkakasala pa rin. So ito po ang tanong ko. Paano po masasabi ng isang tao na siya ay anak ng Diyos kung patuloy siyang namumuhay sa kasalanan, samantalang gumagawa ng kasalanan ay malinaw na itinuturing ng Bible na ito'y sa dyablo? Okay, ang iba po ang sinabi mo, kapatid, patuloy na living in sin ang English diyan, So hindi po kami agree diyan na ang isang ligtas ay patuloy living in sin. Ito po ay nagbubunga ng kumpisal, no? Kinukumpisal niya yung kasalanan niya, umiiyak siya, hindi siya nasisiyahan, mga kapatid. Iba yung sinabi na patuloy, no? Na in other words, Okay, next question po. So sabi niyo po, kapatid na rin ang totoong ligtas ay nagkakasala pa rin. Categorical po ang tanong ko. Ang gumagawa po ng kasalanan ay sa dyablo o sa Diyos? Yes or no? Ano po yan falls into the fallacy of tawag natin dito dilemma, kasi wala akong pagpipilian Wala diyan sa pagpipilian ko yung yung tanong. So at that time muna para maayos lang namin ni kapatid na rin. Sir Moderator. Parang hindi yata napag-usapan yung categorical kasi yun nga ang sinasabi ni brother rin. So paano ba yun? Okay, so ganito. I suggest na use sa 10 seconds kung hindi ka makapili doon dahil doon sa nature ng tanong. Bro Rene, gagamitin mo?
Gagamitin ko po, Proceed. yun po ang Ah, sana sasabihin ko, 10 seconds. So, wala sa pagpipilian ko po, that's fallacy of dilemma po. False dilemma po yan kasi dalawa lang pagpipilian ko. Meron pa naman isa. next question. Okay, next question po, no? So, yun nga po, ayon sa latag ng kapatid na rin na ang tutas ay nagkakasala pa rin. So, yun tanong natin kanina na ang pagkakasala, kung ito ba'y sa Diyos o sa Diablo, so siguro po, bibigyan pa natin ng tanong. Doon po sa taong ligtas na nagkakasala pa rin, sino po ba ang nag-uudyok sa kanila para magkasala? Kaya sinabi ko kanina may dalawang nature tayo, di ba? Nature, espiritu at saka laman. So laman, napakaklarong sinabi ni Pablo sa laman. Yung ating laman po ang talagang may force diyan. Okay, next question po. So doon po sa taong nagkakasala at kahit siya'y totoong ligtas at nagkakasala pa rin, yun po bang nature niya na itinutulak siya magkasala? Saan po galing? Sa Diyos o sa Diablo? Napakaklaro ang sinabi ng Bible, no? That is Adamic nature. We inherited that from the nature, no? Adamic nature. At saka hindi lang po si Satanas, no? Ating nature natin 'yan. So may mga temptation si Satan, pero ang nag-uudyok talaga ay ating laman. Ang ating laman. Halimbawa, sasabihin sa Satanas, ito, ganyan. So, ang laman, sige, ganon. So, hindi lamang Satanas, kundi yung laman din. Follow-up question po, no? So, ang sabi niyo po, yun ay Adamic nature. Yung po bang bago mahulog si Adan, anong nature ang meron siya? Sinful nature o God's nature? Objection, Mr. Moderator. Lalayo kami doon sa topic at wala akong nilatag dyan about kanina sa aking presentation. So, doon lang tayo sa aking presentation. Doon lang Automatic. muna tayo. Next question yan. Hindi pa daw niya nilatag yan, Next Pastor. question po. So doon po sa ligtas na sinasabi po natin na sabi niyo po ang totoong ligtas ay nagkakasala pa rin. Sang-ayon po ba kayo na ang pagkakasala na ginagawa ng taong ligtas ay related sa Juan 3:8 na ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo? Sa sinabi ko na kanina, no, laman at kay Satan. Pwedeng kay Satan, pwede sa laman. Pero yung laman talaga nag-uudyok Kasi kapag wala kang laman, isa Satanas yun. Pero may laman ka naman Oo. Okay, follow-up question po kung may minuto pa. No? So next question. 20 seconds. Doon po sa sinasabi nyo na ang nag-uudyok sa laman, pwede nyo po bang pakilinaw kung saang parte ng laman nagmumula yung pag-uudyok para magkasala ang isang taong ligtas na? Sa Roma 7, klaro nga sinabi doon ni Pablo sa will, sa ating will talaga, no, sa ating gustong gawin. So doon ang gagaling yun sa ating will kasi hindi naman natin gawin ang isang kasalanan kapag hindi natin galing sa will yun o galing sa ating emotion. So Time. nandun galing lahat doon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At dako tayo sa kanyang presentasyon kay Pastor Val ng End Time. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Meron tayong nandyan sa Facebook, halos meron tayong halos 20 live viewers. At dito din sa TikTok mga kapatid, meron tayong 61 mga kapatid. Shoutout kay Chuban, nahuli, sabi niya. Shoutout din kay Malakay Hakatan, patunayan nyo, doktrina nyo sa akin. Shoutout din kay Manuela Albao, nilinis na. Shoutout din mga kapatid kay Hari ng mga Diyos-Diyosan, meron ang ROG, hindi nagkakasala. Shoutout din mga kapatid kay M. Dizay, kay Kadaga Glenmar. Shoutout din kay Nihil ng Bahay Faith. Nandyan din si Obitari mga kapatid. Shoutout din kay Cheryl, ayan, kay Junior, kay Win Abaes,
Shoutout din kay June, at dito din kay Viola mga kapatid. Shoutout din kay Z, kay Sahil Quezon, kay Cristel Vince, kay Pam, kay Mami Ange, kay Rose, kay May Dadula mga kapatid. Shoutout sa inyo, kay Ace. At mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa first presentation ng ating negative. Pastor Val ng End Time Church, your time start now. Okay, maraming salamat po, Sir Moderator. At dito po sa tindig pagtutol natin na bilang negative side, pinututulan natin yung topic na ang mga taong ligtas ay nagkakasala pa rin. At narinig naman natin yung latag na itong ating ititindig pagtutol tayo. So tutol po ako na ang taong ligtas na ipinanganak ng Diyos ay nagkakasala pa rin. So bakit po ako tutol? Uugatin muna natin doon sa unang kapanganakan natin. So dito po sa Salmo 51, ipapakita lang po natin dito sa versikulo 5. Ito po ang sabi rito narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So itong kapanganakan na ito na sinasabi ni David na ipinaglihi siya ng kanyang ina sa kasalanan, automatiko yung katawan lupa natin, paglabas sa bahay bata yan, meron talagang sinful nature yan. Kasi nga ipinaglihi si David sa kasalanan ng kanyang ina. So kahit anong gawin mo sa katawan lupa, dahil ipinanganak yan at ipinaglihi sa kasalanan, talagang lalabas ang sinful nature. Hindi natin maitatago yan. Pero hindi yan ang paksa natin. Ipinapakita ko lang yan na ang itututol natin dito, yung ipinanganak ng Diyos, hindi na nagkakasala. So ipinakita lang natin yung talata na yung unang kapanganakan natin, na inanyuhan tayo, pinaglihi sa kasalanan, inanyuhan sa kasamaan, sinner talaga yan. At may sinful nature yan. Wala kang buti na magagawa dyan. Kahit anong gawin mo dyan, pakinisin mo yan, suutan mo yan ng maganda, kahit itawas mo pa yan, pausukan mo yan, gagawa at gagawa ng kasalanan yan. Bakit? Sinabi ni David narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinagliho ko ng aking ina. So dyan nakita natin na mayroong tinatawag na new birth, mayroong tinatawag na born again, may tinatawag na bagong kapanganakan. At yan yung ititindig pagtutol natin bilang negatibo. Ang teksto nito ay kilalang-kilala na rin naman ito kasi madalas na ninyong marinig. Kahit si Pastor Midel, alam na niya yung talata na ito. Pero mabasahin pa rin natin yung talata. Juan 3:9. Ito na yung tindig pagtutol natin dyan. Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. So doon sa kapanganakang una, guilty tayong lahat, sinner tayo. May sinful nature. Pero dito, sa unang Juan 3:9, kapag ipinanganak ka ng Diyos, hindi ka nagkakasala. Abay, bakit? Hindi pa ba sapat yung unang kapanganakan? Yung bang ipinanganak na sabi ni David, ipinaglihi sa kasalanan, hindi pa ba sapat yun? Pwede bang yun na lang ang dalhin natin sa Diyos? Ay, hindi nga pwede. Kasi ini-introduce ni Juan na merong kapanganakan sa Diyos na yan yung sufisyente, yan yung kapanganakan na hindi ka nagkakasala. Doon sa kapanganakan na sinasabi ni David, na siya'y inanyuhan sa kasamaan, walang pag-asa yun. Hindi natin madadala sa Diyos yun. Pero etong kapanganakan sa Juan 3:9, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang bini ng Diyos ay nananatili sa Kanya at hindi siya makagagawa ng kasalanan. So ito palang Juan 3:9 na ipinapanganak ng Diyos, meron pala silang binhi ng Diyos. Tayong mga tao, may binhi tayo ng Diyos. So dumarating sa atin ang bagong kapanganakan. Sabi ni Jesucristo, ang ipinanganak sa tubig at espiritu, sabi niya, sila'y makakakita at makakapasok sa kaharian ng langit. So bakit ini-introduce ni Kristo yung bagong kapanganakan? Kasi yun yung kapanganakan na hindi tayo nagkakasala at hindi makagagawa ng kasalanan. So mas maganda pala yung bagong kapanganakan kasi yun yung kapanganakan na angkop sa atin na hindi na tayo makasalanan at hindi ka na makagagawa ng kasalanan.
So yun yung angkop na kasalanan. Bakit mga kapatid? Dito pa lang sa Juan 3:9, ang nagpanganak sa iyo rito ang Diyos. Kung ang Diyos ang magpapanganak sa akin doon sa binhi, hindi ko sinasabi yung laman ko. Yung binhi na nasa kaloob-looban ko. Pag yan ang ipinanganak ng Diyos, susuguin ng Espiritu Santo upang ipanganak yung binhi na yan, upang gisingin, i-transform para lumabas yung tunay na karakter ng Diyos. Dahil ang bawat binhi, tataglayin niya ang kanyang uri, ang kanyang bunga sa ibabaw ng lupa. So kung meron akong binhi at yan ay isinisilang na Espiritu Santo, ilalabas niyan yung katulad sa Diyos. Kung inilalabas yan ang katulad sa Diyos, ibig sabihin, magkakaroon ako ng bagong nature. Wala na ako sa sinful nature. Kasi ang sinful nature, nandun siya sa Salmo 51, versikulo 5. Lalabas at lalabas yung sinful nature doon. Pero dito sa kapanganakan sa Diyos, lalabas ang God's nature. Ito yung kalikasan na mula sa Diyos, na hindi umiibig sa kasalanan. Ito yung kalikasan na umiibig sa kabanalan. Ito yung kalikasan na umiibig sa salita ng Diyos. Ito yung kalikasan na hindi nagnanasang magkasala. Pero doon sa una, sabi ni David, nanyuhan sa kasalanan, kahit hindi mo turuan yun, iibig at iibig na magkasala yun. No? Iibig at iibig na magkasala yun. Bakit? Inanyuhan nga sa kasalanan, pinaglihi sa kasalanan, inanyuhan sa kasamaan. Kaya dito sa huling kapanganakan nito, na binibigyan natin ng diin yung tindig pagtutol natin, na hindi makagagawa ng kasalanan sapagkat ipinanganak ng Diyos. Bakit ba ang tao patuloy na nagkakasala? Simple lang, hindi yan ipinanganak ng Diyos. Bakit ang tao ligtas na nagkakasala pa? Simple lang, hindi pa yan pinapanganak ng Diyos. Kasi kung pinanganak na ng Diyos yan, ang sabi rito, hindi siya makagagawa ng kasalanan. Bakit? Pinanganak na ng Diyos eh. At sabi diyan, sapagkat siya ipinanganak ng Diyos, hindi na nagkakasala, hindi makagagawa ng kasalanan. Sorry. Dahil ang binhi ng Diyos na nananatili sa Kanya. So tama doon sa Genesis 1:11 na ang binhi na yan, pag yan ay nagsimula na, ilalabas yan ang buhay ng Diyos. Kasi ayon sa kanyang uri, ayon sa kanyang binhi, lalabas yun eh. No? So ang kasalanan, nakaugat yan sa sinful nature. Nakaugat yan sa sinful nature eh. At ang sinful nature, bunga yan ng unang kapanganakan na sinasabi ni David. Asan? Pwede bang maglingkod ka sa sinful nature at maglilingkod ka sa God's nature? Hindi pwede. Yuki, sabi doon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi mo rin pwedeng taglayin ang dalawang nature. Kailangang isuko mo yung sinful nature. Kailangang mamatay ang sinful nature para dito sa bagong nature na mula sa Diyos. Na tayo ay magkakaroon ng banal na kalikasan. Kasi nga ang Diyos banal eh. Banal ang Diyos na nagpanganak sa atin. So automatic, banal na kalikasan tayo. Maraming salamat sa 1 minuto. At ang banal na kalikasan, hindi pwedeng maghalo-halo. Diba? Kapag ang banal na kalikasan, tinataglay na natin, galing yun sa binhi ng Diyos na isinisilang ng Espiritu Santo. Yun ngayon ang minamana natin sa Diyos. Diba? Pinanganak ng Diyos, automatiko, mamanahin natin ang katangian, kalikasan ng Diyos. Diba? Pag pinanganak na ng Diyos, dahil nasa atin ang banal na kalikasan, wala na tayong pagnanasa pa sa pagkakasala. So kung wala ka ng pagnanasa sa pagkasala, hindi ka talaga magkakasala kasi wala ka ng appetite doon. Ano bang kasalanan ang pwedeng ipahid sa ipinanganak ng Diyos? Sinabi na nga ni Apostol Juan, hindi makagagawa ng kasalanan. No? Dahil meron na silang banal na kalikasan. Kaya yan mga kapatid, ang binhi na yan, na na-related dyan yung banal na kalikasan ng Diyos, na nanahan sa atin, kaya hindi na tayo nagkakasala. Kasi may banal na kalikasan, sa iba tinatawag yan na divine nature. Maraming salamat, Sir Moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng ating negative, Pastor Bal ng End Time Church. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative, Pastor Rene ng Reformed Baptist. Your time start now. Okay, hello. Naririnig po ba?
Malinaw po, malinaw. Sige. Kapatid, unang tanong ko sa iyo, ginamit mo ang 1 John 3:9. Tama ba 'yon? 1 John 3:9. Yes po. Yes, Ang sabi ginamit dito, natin. ang sabi dito, whosoever is born of God does not commit sin. Tama po ba? Yes po, yan ang nakasulat. Okay. So, alam mo ba kung ano ang tense sa Greek, ang salitang commit? Oo, yung salitang commit po, hindi ka na nakagagawa. No? Hindi mo na ginagawa, hindi na nagmamanifesto Objection, Mr. Moderator. Wait lang, objection muna. Objection. Ang, Affirmative. ang tanong ko, ano po ba ang tense sa Greek sa salitang commit? Ano ang tense niya? Okay, i-object ko muna kasi wala naman akong Greek na lilatag. At, Okay. Doon na lang muna magtanong si Brother Rene sa nailatag natin sa tindig pagtutol. Okay. So, dito, ano naman yung tanong? Pasok naman pero hindi pa daw nilatag ni Pastor Bal yung Greek niyan. Proceed sa next question. Okay. So, aware po ba kayo na ang salitang commit hindi yan past tense kasi walang ed eh? Aware po ba kayo? Oo o hindi? Binasa po natin kanina, na aware ako dyan, na iyan ay yung salitang hindi nagkakasala, ay hindi yan umiiral. Kasi ano yan eh, yan yung salita na hindi na makikita sa'yo. Hindi na makikita kasi hindi na nagkakasala eh. Binasa po natin kanina yan, na ang sabi doon, ang pinanganak ng Diyos, hindi nagkakasala. So paano pa po natin ilalagay sa Kanya yung salitang pagkakasala, kung past tense o hindi past tense? Okay. So, tanong ko lang, bago ka darating sa 1 John 3, una ba ang 1 John chapter 1? Nauna ba siya? Doon muna po kayo magtanong sa nilatag ko. Wala pa po dyan sa chapter na yan. Kung ano po yung talatang pinanggit ko, doon po muna kayo. Okay, next question. Hindi pa nilatag. Mamaya sa rebuttal pwede na yan. Sige. Another question is, ipinanganak ka na ba ng Diyos, oo o hindi? Yes. Sapagkat yan ang ipinitindig pagtutol natin, na ang ipinanganak ng Diyos hindi na nagkakasala at hindi makagagawa ng kasalanan. Yes, kasi kung ako'y nagkakasala pa, bakit ako titindig sa pagtutol? Ay dapat, aayon na lang ako sa affirmative. Kaya yes po ang sagot ko sa Next inyo. question. Okay. So, aaminin mo na hindi ka na kailan nakagawa ng kasalanan sa isipan, sa gawa, at sa iyong puso. Hindi ka na nakagawa ng kasalanan mula nung ipinanganak ka ng Diyos, tinanggap mo si Kristo. Yes po ang sagot natin. Dahil po, ang sagot natin dyan, letra por letra, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sasakupin niya po lahat. Flesh, spirit, Okay. soul, sasakupin po lahat yun sa kapanganakan na yon. Kaya nga meron na tayong bagong kalikasan. Wala na po ang sinful nature diyan. So ang sinful nature, naaalis yan at namamatay kapag ipinanganak na tayo ng Diyos. Kasi pagka nagkakasala pa rin tayo, okay, next question. Okay. Confirmation lang, no? So, tama ba ang narinig namin ngayon, pati na mga nakikinig, na kayo po ay hindi na nagkakasala sa puso, sa isipan at sa gawa mula nung kayo ipinanganak ng Diyos? Oo o hindi? Yes po, ang sagot natin yan. Kasi kung ako'y nagkakasala pa sa isip, sa gawa at sa salita, pinamumulaanan ko yung kapanganakan ko sa Diyos. Napakalinaw po ng talata. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala at hindi makagagawa ng kasalanan. So kung ikaw ay nakagagawa pa ng kasalanan, malinaw din yun na hindi ka pa pinanganak. Kasi malinaw yung sinabi ng talata, hindi makagagawa. So bakit nakagagawa ka pa kung ikaw pinanganak na ng Diyos? So yes po ang sagot natin dyan. Hindi na po nagkakasala. Next Okay. question po. Kung
Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang malinaw na sinabi ng 1 John 1:8 na kung sinabi nating tayo'y walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili? Madali lang po ipaliwanag. Ang 1 John 1:8 na ang sinasabi doon, sinungaling ang tao pag sinasabi niyang hindi nagkakasala, kasi yung 1 John 1:8 nakadugtong yan sa Salmo 51 versikulo 5. So yun po ang magkasusog dyan. Kapag ikaw ay dumaan sa Salmo 51 versikulo 5 at sasabihin mo hindi ka nagkasala, sinungaling ka. Kasi nga ipinaglihi sa kasalanan eh. Pero sa ipinanganak ng Diyos ay hindi na po nagkakasala. Kung tama ka doon na hindi na tayo nagkakasala, sino ngayon ang sinungaling? Ikaw ang sulat ni Pablo, ni Juan. Wala pong mali dyan kasi po dalawa ang kapanganakan natin. Ang unang kapanganakan natin, sinner tayo, guilty tayo. Yun po yung unang Juan 1:8, Salmo 51:5. Lahat po tayo dyan, sinner. Sabi ni Paul, hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Pero sa kapanganakan sa Diyos, sa 1 John 3:9, hindi po tayo sinner dyan. Anong saysay ng pagkapanganak mo sa Diyos kung nagkasala ka pa rin? So hindi po tayo sinner. So hindi ka naniniwala sa progressive po na sanctification? I-deny mo yan? Oo o hindi? Naniniwala po ako sa progressive mula sanctification papuntang perfection. Kasi ang kapanganakan sa Diyos, hindi nagkakasala. Yan ang tindig ng isang taong sakdal sa Diyos. Perfect po yun. Yun po ang progressive. From sanctification hanggang doon sa pagiging sinless, walang kulubot-dungis, perfect po tayo. Si Pablo, inamin niya, ligtas siya, pinili siya. Asang-ayon ka ba sa kanya? Kung si Pablo ay meron siyang sinasabi sa kanyang sarili, si Pablo ang mananagot nun at hindi ako kasi magkaiba kami ni Pablo. Time na. Pablo, iba rin ako. Time na. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first, thank you. First stage ng ating debate mga kapatid. So dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live at shoutout sa ating 62 mga kapatid. Dyan sa TikTok at halos 20 dyan sa ating Facebook. Sabi ni Melmark Team God, habang dito tayo sa mundo, tayo ay nagkakasala. Tayo sa isip, salita, nagkasala na tayo. Shoutout din kay Chovan, doesn't mean na di ka kailangan nakagawa ng kasalanan. Mula sa kasalanan o kamatayan hanggang buhay. Shoutout din kay Hari ng mga Diyos, ng Rangers of God, Brother Carl, talo ang affirmative. Shoutout din mga kapatid dito kay Isaac Newton, parehong mali, nagde-debate. Shoutout din kay Chovan, ipinanganak ka sa kasalanan at nakagawa ka ng kasalanan before. Yung ikalawang panganak ay sa spirito, renewing of spirit. Shoutout din mga kapatid kay Charot, sabi niya boom panes, at dito din kay Padabat aka Aka. Yan, ano po ba ang paksa nila? Yan. So ang topic natin mga kapatid ngayon sa mga bagong pasok dyan ay patutunayan ng ating affirmative na ang mga ligtas na mga pinili ng Diyos ay nagkakasala pa rin. So dito tayo sa rebuttal stage. Pastor Rene ng Reformed Baptist, your time start now. Okay, so maliwanag po mga kapatid at mga kaibigan, no? Wala tayong magagawa dito ngayon kasi tahasan niyang sinabi na hindi na raw siya nagkasala sa puso't isipan at sa gawa. Na ang Panginoon ang bahala at ang sabi ng Bible, sabi na napakaklaro na kung sinabi ng ating kagalang-galang na katuwang na ang tunay na ligtas ay hindi na nagkakasala, ito ang problema mga kapatid. Ang Biblia mismo ang kumontra sa kanya kasi po ang 1 John 1:8 ay napakaklaro po na sinabi kung sinabi nating tayo ay walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala po sa atin. No, so kinukonek niya yung Psalm na hindi po ganun ang interpretation. Ang Biblia po ay sulat po yan na dapat nating turingin din na sulat. Paano ba magbasa ang ating katuwang ng sulat pala? Babasa siya ng sulat dito pagkatapos lilipad siya doon sa ibang sulat
na hindi naman konektado, mga kapatid, sa sulat, no, na sinabi ni Juan, mga kapatid at mga kaibigan, at walang klarong sinabi diyan na connected diyan sa Salmo. Mga kapatid, kapag tayo babasa ng sulat, basahin natin ang immediate context, mga kapatid at mga kaibigan. So ang unang Juan po, mga kapatid, Kapitulo 3 at 9, yung sinabi niya ay nasa present indicative active. Kung nag-aaral lang itong ating kaibigan sa Griego, kung nag-aaral ito siya, dapat makatulong po sa atin yun na hindi tayo ma-misinterpret po at personal na interpretation. Kasi kapag nag-aaral ka sa original na lingwahe, makikita mo doon kung paano sinabi. Present po yun commit. In other words, living in sin. Totoo naman na ang anak, kung pinanganak ka na ng Panginoon, hindi ka patuloy na tatahan doon sa kasalanan na ginagawa mo. Mag-confess ka, kaya nga may sabing confess sa 1 John yung tayo ko kanina. So present indicative active po yun. Ano pong ibig sabihin ng present indicative active? Active nga, present. So living in sin po yung commit na word dyan. Yan po ang kulang sa ating katuwang ngayon dahil hindi niya alam kung ano po ang tense ng binabasa niya. At saka ang context po, bago ka dumating sa 1 John 3, doon ka muna sa 1 John chapter 1. Napakaklaro na tayo nagkakasala pero hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Yun yung ibig sabihin. Kapag tayo ay anak ng Diyos, hindi tayo patuloy na gumagawa ng kasalanan. We are not living in that sin. We repent, we confess, at saka we tawag doon, atin po yung sisipain na klase nga kasalanan. O katulad ni Pablo, si Pablo nga, sinabi nagkasala pa ako, tapos mas magaling pala itong ating katuwang ngayon kaysa kay Apostol Pablo. Nako, sana siya na lang si Apostol Pablo. Pero wala tayong magawa dahil yun ang claim niya na wala na siyang nagawang kasalanan sa puso't isipan at sa gawa mula nung tinanggap niya si Kristo at na buhay na isinilang siyang muli sa Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, mali ang pagpapalagay na ang paglalakad sa kaliwanagan, mga kapatid, ay perpektong pamumuhay. Mali po yun. Maaring sinabi niya na kung tunay na ligtas, dapat hindi nagkakasala dahil siya ay lumalakad sa kaliwanagan. Pero ang mismong teksto sa 1 John 1:7 ay nagsasabing, ang dugo ni Jesus na kaniyang anak ay lumilinis. Ang tense po dyan, mga kapatid, present active indicative din yan, mga kapatid. Lumilinis, patuloy na lumilinis, hindi nilinis May comment ka ganina na nililinis, hindi po. Ang sinabi po dyan, present active indicative sa Greek yan, meaning lumilinis. Keep on cleansing. Parang mga kapatid, mga kaibigan, dapat nating intindihin ang salita ng Panginoon bago tayo lumipad doon sa ibang teksto. Kasi po, remote context yun, sana po nag-aaral tayo ng hermeneutics na ang priority sa pag-interpret ay ang near context. Near, immediate context bago tayo lilipad sa remote context. May policy po doon So wala tayong magawa kung hindi siya nag-aaral ng hermeneutics, mga kapatid. Ang sabi dyan ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Lumilinis ay patuloy na proseso, hindi minsanan. Hindi tayo hinugasan araw-araw kung wala namang dumi, mga kapatid. Maglalaba ka ba ng damit kung walang dumi? Hindi tayo pinapatawad araw-araw kung wala tayong kasalanang nagagawa. Kasi nga, ang tense dyan, present active indicative. Lumilinis, mga kapatid at mga kaibigan. Pangatlo, hindi rason ang kaligtasan upang mawala ang kakayahan ng tao na makamit ng pagkakasala. Kung sinabi niya na kung tunay na ligtas, hindi na sila magkakasala, ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay nag-aalis hindi lamang ng kaparusahan ng kasalanan, kundi pati ng kakayahan ng tao magkasala, mga kapatid. Pero ito ang maling
pangangatwiran dahil una si Pablo isang apostol, ligtas, pinili. Umamin na siya ay nagkakasala pa sa Roma City 19. Present po yun mga kapatid, mga present tense po yun. Baka sasabihin niya na past tense yun na nung si Pablo ay wala pang Kristo. Tingnan mo ang mga tense dyan mga kapatid, mga present tense yan. No? Sana nag-aaral ng English or kahit English man lang para makuha ng ating katunggali ang mga tenses na sinasabi. No? Pangalawa, si Pedro ay nadapa pa sa pagkukunwaring takot sa mga Hudyo, Galacia 2:11 at saka 14. Kita natin doon si Pedro pala, hindi si Pablo. Pangatlo, ang mga mananampalataya ay tinatawag na magpatawaran, no? Episo 4:32, kung sila ay hindi nagkakasala, bakit pa kailangan magpapatawad sa isa't isa? Bakit tayo magpapatawad sa ating kapatid kung sila naman ay perpekto? Ay ano pala itong grupo na ito, ano? Pag magkikita sila doon sa kanilang fellowship, ay mga perpekto, hindi kung nakagawa ng kasalanan na ay wala na, perpekto na tayo, okay na yan, no? Ganun pala itong grupong to, nako, napakatindi mga kapatid. Bakit pa magpapatawaran ang mga kapatiran na sugo ng ating pinakamamahal na Pablo sa Episo 4:32 kung tayo ay perpekto na? Ba't magpapatawaran pa tayo? Napaka-illogical naman mga kapatid at mga kaibigan. Pang-apat, ang pagtanggi sa patuloy na pagkakasala ng mananampalataya ay pagbaluktot sa karanasan at katotohanan na sinabi ng Bible. Kung tama ang katuwang ko, dapat pwede niyang sabihin, hindi na ako nagkakamali. Ay, sa iyo nang sabi niya kanina mga kapatid at mga kaibigan. Hindi na ako nakapagsalita ng masama. Yung mga kapitbahay, no? Kayong mga kapatiran dyan, mga anak niya, at saka yung asawa niya, kayong magpapatunay kung hindi na ba nakapagsalita ng masama ang papa nyo o kaya asawa mo, no? So, ang nakakaalam niyan ay yung kanyang mismong pamilya at kapatid. Okay, so message lang kayo kung talagang wala ng kasalanan itong ating katunggali sa salita at sa gawa. Ngunit walang sino mang mananampalataya ang kanyang masasabi nito ng may katapatan. Kung talagang tapat tayo, sana hindi natin masabi. Ang doktrinang hindi na nagkakasala ang ligtas ay hindi praktikal. Sino kayang tao na magsasabi na tama kayo? Hindi totoo. Nakaranasan yan, mga kapatid, mga kaibigan. Patunay yan ng asawa mo't anak at mga kapatid at mga malapit na kaibigan, mga kapatid at mga kaibigan. At lalong hindi totoo ang kasulatan kapag sinasabi mo at tinatanggap niyo po ang tayo na ito ng ating katuwang. Konklusyon sa ribatal, kaya sa lahat ng kanyang inilahad, malinaw na may tatlong malaking suliranin. Hindi nito maipaliwanag kung bakit sinabi ni Juan na ang sino mang magsasabing siya ay walang kasalanan ay sinungaling. Hindi nito maipaliwanag ang patuloy na paglilinis na dugo ni Kristo. Patuloy, present tense. Present tense yan mga kapatid, bago niya iribat ang lahat, dapat i-settle niya muna yung tense ng salita ng Panginoon. Because grammar is important sa lahat ng salita, Chinese, English, Bisaya. Kailangan po ang grammar, nako mga kapatid. Sa makatuwid, mga kapatid, ang posisyon na aking katuwang ay hindi lamang mahina, ito ay tahasang taliwas sa malinaw na turo ng kasulatan at liwanag mga kapatid, napakaliwanag ang 1 John 1:7 at sa tense na mga salita at mga grammar nito mga kapatid. Ang mga ligtas na pinili ng Diyos ay magkakasala pa rin ayon sa aking pahayag at salita ng Diyos. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Brother Asha. Okay, dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Dito pwede nang itanong ang lahat. Pastor Val ng End Time. Maraming salamat. 7 minutes. Proceed, Pastor. So ang unang tanong ko po sa affirmative sapagkat ang aming pinagdidiskusyonan na patutunayan niya ang mga taong ligtas ay nagkakasala pa rin, no? At yan ang tindig. Ngayon, ito po unang question natin. Ayon sa Juan 3:8, ang sa Diablo
ay gumagawa ng kasalanan. So ang gumagawa ng kasalanan sa diablo yan. Ito po ang tanong natin. Kung si Pastor Rene ay gumagawa ng kasalanan, saan po ba kayo mapupunta? Sa Diyos o sa diablo? Sa aking stand, sa Diyos pa rin eh. Kasi nga, commit dyan is present yan, living in sin. Oh. So, pinapatawad kami hindi sa gawa, kundi sa dugo ni Kristo. Yun po ang tindig ko. So, hindi po kami dyan nakatindig sa kasalanan, kundi doon sa dugo ni Kristo. So, yung commit dyan, present yan, present active indicative, meaning you're living in sin. We disagree with that, no? Na hindi po kami namumuhay dyan sa kasalanan. We confess. So kung hindi po kayo namumuhay sa kasalanan, sabi nyo kanina, ipatuloy pa rin. O sinasabi nyo ang ligtas nagkakasala pa rin. Kung hindi po kayo namumuhay dyan, sino po yung tinutukoy nyo na ligtas pero nagkakasala pa rin? Kayo po ba o yung meron pang iba? Siyempre, tayo mga kapatid, sabi ko nga, hindi kami patuloy nananahan dyan sa kasalanan. We confess whatever we did, no? So, yun po ang napakaklarong stand ko dyan. Ako ang nakakumit ng kasalanan, pero hindi po ako nagpapatuloy. Kaya we deny that kind of premise, no? Oh. Okay, next question po. Kung kayo hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, sangayon po ba kayo? Kung hindi na kayo nagpapatuloy, ay hindi na kayo nagkakasala. Progressive kasi yan, kapatid, Progressive kasi yan. Halimbawa, ngayon, nakagawa ako ng lying to my wife. But said, Lord, forgive me. Ganon. Nakakasala ako, Panginoon. Umiyak ako. Pagdating ng panahon, na commit ko naman the same mistake, hindi yun nagpapatuloy. Kasi nga, na confess. Ayaw ko na, Lord. Pero dahil sa laman, nagkaka-commit ako, katulad mo, meron ka rin dyan. So yan po ay hindi po pasok doon sa word na present active indicative. Kasi nga, pinutol mo by confession eh. So ang tanong ko po, kung ang stand nyo ngayon ay nagkakasala pa rin, pero kanina hindi na kayo nagpapatuloy, ngayon nagkakasala na naman. So ito po tanong natin. Kasi sabi sa Juan 3:8, ang kasalanan, ang gumagawa ng kasalanan sa diablo, hindi po sa Diyos yan eh. So ang tanong po natin, kaninong impluensya ang sinusunod ninyo upang kayo ay makapag-commit o makatahak sa kasalanan? Impluensya ng diablo o impluensya ng Diyos? Napakaklaro ang sinabi ni Pablo sa Roma 7. Sa laman nga, mga kapatid, walang Satan doon eh. Sa laman eh. Sa laman ang sinabi. So, influensya ng laman. So, ang ibig sabihin ng present active indicative, present time. So, pag pinutol mo yan by confession, ang sabi ng Bible, lilinisin ka ng Panginoon doon. Bago na naman. So, hindi yun pasok sa 1 John 3:8-9 kasi nga na-confess mo. Sabi nga doon sa 1 John, if we confess, the blood of Christ keep on cleansing us. So bago na naman. Oh. Okay. So yung sinasabi nyo, ang pagkakasala sa laman, ano po ba yung laman nyo? Oh, itong laman, 5 senses natin. Oh, itong sense of touch, smell, and everything, and emotion, and intellect, and will. O yun ang sinasabi kong laman, kapatid, na tayo'y nasa laman. 5 senses, mga kapatid, yun importante, yun ang dapat nating tandaan, the 5 senses. Hearing, nakakasala din tayo sa hearing eh. Seeing. Oh. Okay. Kayo po ba bilang born again na hindi na kayo nagkakasala? Sabi nyo, sapagkat hindi nagpapatuloy. Naniniwala po ba kayo na sinasabi ng Biblia na tayo ay templo ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos? Yes or no po, kung naniniwala kayo? Fallacy of equivocation po yun kasi nga hindi yung stand ko sa sinasabi mo. Sinabi mo hindi na ako nagkakasala. Sino bang nagsabi? Hindi. Yung sinabi ko kanina, kapag nagkasala kami, we confess. Sabi ng Bible, God, the blood of Christ cleanse us. So bago na naman. O yun ang ano namin doon eh, stand. Keep on cleansing us. Wala na yun. Bago na naman. Yun ang sabi sa 1 John 1:7-10 yung tayo ko, mga kapatid, mga kabigan. Next question. Yan po ba sa stand ninyo na ang totoong ligtas ay nagkakasala pa rin?
Halimbawa po, nagkasala kayo bukas. Kanino pong utos yung magkasala kayo? Sino po ang nag-influensya sa inyo para magkasala? Kanino po yun? Objection, Mr. Moderator, 10 seconds muna. I mean, 10 seconds. 10 seconds to. Tagal. Sinagot ko na yan kaganina, pabalik-balik lang. So next question. Next question. 10 seconds. Last 1 minute. Okay, so sa 1 minuto, no? So, dito po, ang itinindig kasi natin kung ang ipinanganak ng Diyos ay may binhi ng Diyos at hindi na yan nakagagawa ng kasalanan, pero ito pong ating kapatid na si Rene, nasa stand niya na makagagawa pa rin, no? So dito po, yung po bang ipinanganak ng Diyos, sinasabi po ba ng banal na kasulatan na sila'y nagkakasala pa rin yung ipinanganak ng Diyos? Ano po yung tanong? Sila pa rin ay nagkakasala? Yung po bang ipinanganak ng Diyos na sinasabi ng Biblia, sila po ba ay nagkakasala pa rin? Yes, of course, yun ang tayo natin eh. Yun ang tayo natin, yun ang tema natin eh. Kaya lang, ang dugo ni Kristo, keep on cleansing us. Andyan present indicative, the blood of Christ keeps on cleansing us. Yan ang talagang Greek niya, pagbasa niya. So, sana mag-aral pa kayo ng Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa rebuttal ng negative, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live dyan sa ating TikTok mga kapatid. Shoutout kay Hari ng Mga Diyos. Shoutout din kay Verks. Tukuyin mo po sinong pinanganak ng Diyos. Shoutout din kay ROG Charge. Efeso 4:22 hanggang 24. Shoutout din kay Milmark Team God. Hari ng mga Diyos. Hindi kung ano-ano lang nyo. Bible verse yung alam nyo. Shoutout din mga kapatid dito kay Milmark Team. Nagkasala pa rin tayo sa isip at salita. Shoutout din kay Coned Shop. Anong verse ang basis ng negative? Sabi ni Chovan, di nagpapatuloy tas makakagawa parang illogical. Shoutout din kay dito kay Densyo. Na-rebuke nga ni Apostle Paul si Apostle Peter sa Galatians 2:11 verse 21 kasi naging hipokrito si Pedro. Shoutout din mga kapatid kay Chuban. Romans 7:10, hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Shoutout din kay ROG Charge. Basahin mo ang 1 John 3 kasi tama ang negative. Shoutout din mga kapatid dito kay Nathan, kay True Born Again, shoutout po. Dito din kay Matt Murdoch. Ayan, dito naman sa Facebook mga kapatid, The Bread of Our Soul, sabi niya, pagsasabi mo lang na hindi ka nagkakasala, ay nagkakasala ka na. Shoutout din mga kapatid kay June Matakeli, dirita magkakampi pastor, pasabta na si Bal, kay makasulti siya, murag naa na siya sa langit, kay dili na siya makasala. Shoutout din kay Rodel Mohana, patay lang ang hindi na magkakasala. Shoutout din kay Jade Doyan, kung sinabi mong hindi ka na nagkakasala, nagkakasala ka na. Shoutout din kay Carlito Rocab, delikado talaga ang aral na hindi na daw nagkakasala. Kahit nagkakasala, todo deny pa rin. Shoutout din kay Jason Gulong, iba yung nagkakasala lang o makakagawa ng kasalanan kaysa doon sa magpapatuloy sa kasalanan, kasi mayroon talagang mga pagkakataon na hindi ka makakaiwas sa pagkakasala. Kaya kapag makakagawa ka ng kasalanan ay humingi ka lagi ka lang tawad sa Diyos at ipapamamagitan ka niya para hindi ka mailayo sa Diyos. Ayan, mahaba siya. Shoutout din kay Carlito. Mga kapatid, paano mo may paliwanag ang 1 John 2 verse 1 na may possibility pa rin sa makasalanan, makasala ang mga anak ng Diyos? So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pastor Val ng End Time Church, your time start now. Okay, bago tayo pumunta sa rebuttal, ito kasi yung tindig pagtutol natin kanina na sa Juan 1, sa 1:3-9. Pero balikan natin yung 8. Kasi ang sabi sa 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo.
Wala pang sinasabi rito na ang totoong ligtas ay nagkakasala pa rin at yan ay sa Diyos. Hindi pwede yun. Kasi nga yan ang tindig pagtutol natin. Napakalinaw, Juan 3:8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Saan natin hahanapin na itong mga totoong ligtas daw ay nagkakasala pa rin at yan ay sa Diyos pa rin? Ay wala pong ganun. Yan hong mga patuloy na nagkakasala, na nakatindig, na totoong ligtas sila at nagkakasala pa rin. Alam niyo po kung ano yan? Mga evil doer yan. Hindi po yan totoong anak ng Diyos. Hindi po yan totoong born again. Ipinanganak kang makasalanan, tapos pinanganak ka ng Diyos, nagkakasala ka pa rin. Magkaiba na nga ang kapanganakan mo, ganun pa rin. So yan po ay tinatawag na malalim na impluensya ng dyablo kasi ayaw ng dyablo na mawalan siya ng tao. Ulitin natin. Juan 1 John 3:8, sabi rito, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. E yun pong tindig ng ating kapatid, ang totoong ligtas nagkakasala pa rin. Eh kanino yan? Yung affirmative, kaninong tindig yan? Kaninong tindig na yung ligtas nagkakasala pa rin? Tinanong natin kanina, sa Diyos ba yan o sa dyablo? Hindi naman niya sinagot yun eh. Ang itinuro niya yung laman. No? Kawawa naman yung laman niya, yun pa itinuro. Sa laman daw yun, mamaya pwede natin daanan. So, wala po tayong mababasa na ang pagkakasala ay inako ng Diyos. Kayong mga nagkakasala na ligtas pa rin, akin kayo, sa Diyos kayo. Wala naman pong ganun. Sa dyablo po yan eh. Eto pa ha, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo. Kaya kung ikaw ay nakatindig sa kaisipan na magkakasala ka pa rin bukas at lagi mong inaasahan ng dugo ni Kristo, ikaw po ay nasa delusion. No, niriribat natin mga sagot niya eh. Bakit nasa delusion? Pumunta ka doon sa Kalbaryo, wala na pong dugo ron, ano pang ipanglilinis mo? May ipanglilinis ka pa ba? Tuyo na yung dugo doon. Ang paglinis, sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 5, tayo ay kinalagan sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Kapag kinalagan ka na sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo, eh bakit nagkakasala ka pa rin? Kinalag ka na sa kasalanan, nagkakasala ka pa rin. Hindi kaya sinisira na lang natin yung nakasulat? Paano nangyari na kinalagan ka na ng dugo ni Kristo sa Revelation 1:5? Hinugasan ka na ng dugo, tapos nagkakasala ka pa rin. Gaano kakunat yung kasalanan mo para hindi mamura-mura yan at paulit-ulit? Oh, gaano kakunat yan? Kaya itong mga kapatid, tinanong natin eh, iwanan na natin yon kasi naipakita na natin. Kaya sabi ko sa kanya, tinanong natin, kanina, kung ang kasalanan ay sa dyablo yan, saan mapupunta yung taong nagkakasala pa rin? Abay sa Diyos daw. Ay hindi po totoo yun. Ang taong nagkakasala pa rin, hindi po mapupunta sa Diyos yan. Kasi impluensya ng dyablo ang nandun. Hindi tayo inuudyukan ng Diyos na magkasala at hindi galing sa Diyos yung udyok para magkasala ka. Hindi po galing sa Diyos yan. Bakit naman aakuin ng Diyos yan? Ibig ba sabihin, kinukonsilti kayo ng Diyos? Sinasabi ba ng Diyos, sige magkasala ka lang, sagot kita. Wala pong ganon. So malinaw na ang tao na paulit-ulit nakukumit niya yung kasalanan, no? Paulit-ulit yan at bukas gano'n na naman, malinaw po yan na ang gawa niya ay ginagawa niya yung ginagawa ng dyablo. Dahil ang pagkakasala, ang kasalanan na makukumit niya, sa dyablo po yan at hindi sa Diyos. O sana may maipakita si kapatid na ang pagkakasala ay sa Diyos. Gusto kong mabasa yun. At pag may nabasa si kapatid ang pagkakasala ay sa Diyos, talo na ako. Kasi meron naman palang ang pagkakasala sa Diyos, talo na ako sa tema. Kasi ang tema namin, ang taong totoong ligtas, nagkakasala pa rin. At kung ang pagkakasala sa Diyos, talo na ako sa debate. Wala na, talo na ang negative dito. Pag meron, at least mabasa ko naman. Kasi binasa ko sa yun ang pagkakasala sa dyablo. At hindi yan inaako ng Diyos. No?
Kaya dito, tinatanong natin siya, kanino bang impluensya yan? Halimbawa, nagkasala ka, kaninong impluensya yan? Hindi niya masagot ng diretso ang itinuro yung laman. Hindi niya masabing sa diablo yung pagkakasala, sa Diyos ang pagkakasala. Hindi niya masabi. Bakit kaya? Kaninong impluensya yan, Pastor? Yung evil nature, yung sinful nature na inuudyokan ka, Pastor, na magkasala ka ngayon, magkasala ka bukas sa isip, sa gawa, kaninong impluensya yan, Pastor? Ibig mong sabihin, Pastor, pag kayo ay nagpe-fellowship, sasabihin ba natin, praise God, nandito na ang mga kapatiran na nagkakasala, ito ay fellowship ng mga grupong nagkakasala. Dapat sabihin natin, ito yung fellowship ng hindi na nagkakasala sapagkat ito'y sa Diyos. At saan ba tayo dadalhin? Sa pagkakasala o sa perfection? Di ba? Sabi nga ni Paul, tayo humakbang patungo sa kasakdalan. Bakit tayo hakbang? Doon sa tindig ng affirmative na nagkakasala pa rin. Patay po tayo dyan. No, wala po tayong kapupuntahan dyan, kundi sa diablo po talaga. So malinaw po yan, bakit hindi nagkakasala yung anak ng Diyos kasi nananahan ng binhi. No? Yun po ang malinaw doon Kaya hindi sila nagkakasala. So yun ang pilit na pinabubulaanan ng ating kapatid. Kaya dito, sa pagre-rebat natin, hindi matukoy ni Pastor kung kaninong impluensya yung pagsusulsul. Sabi niya sa flesh. Ano bang meron sa flesh? Pakiramdam, paningin, panglasa, pangamoy. Diba? Yan yung pandama. Yan yung nandyan sa katawan Okay, gagamitin ko yung pandama ko. Paano ko gagamitin yung pandama ko, no? Para magkasala ako kung ang aking pandama ay inuudyo ka ng Espiritu Santo. Diba? So hindi ka po pwede na gamitin mo yung pandama mo kung ikaw ay tinatahanan ng Diyos. Born again ka na Ngayon, kung si Pastor hindi pa born again, tama talaga yung stand niya. Kasi ang mga hindi born again, gagawa at gagawa talaga yan. At hindi yan titigil 24/7 sa pagkakasala. Bakit? Hindi naman sila born again Sino ba ang makakapigil sa pagkakasala maliban doon sa ipinanganak ng Diyos na hindi na nagkakasala? Sapagkat sila ipinanganak na, lilinis ng dugo, isahan lang po yun. Ang paglilinis sa dugo, hindi yan paulit-ulit. Para naman po natin ginagawang ang Panginoon, yung liquid soap. No? Dumi tayo ng dumi, linis naman ng linis ang Panginoon. Hindi po janitor ang Panginoon. Gagawin ba natin siyang tagalinis na lang? Hindi ba isang linisan lang yan? Di ba? So yan po mga kapatid, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo at hindi po sa Diyos. Kung magkakasala man po, yung mga nasa panig ng affirmative at maimpluwensyahan sila ng pagkakasala at makapag-commit sila dyan na nagkasala sila, hindi po sa Diyos yun. Impluwensya po ng diablo yun. Di ba? Kung ang Diyos ay nakay pastor, tapos nagkasala siya, parang natalo yung Diyos. Di ba? Parang mas malakas pa yung diablo at natalo dahil naakay ka na naman sa pagkakasala. Wala pong ganon. No? Sabi ng Panginoon Jesucristo, tatanggapin ninyo ang Espiritu sa hindi ikakatakot. Bakit ka matatakot na titindig ka sa hindi pagkakasala? Hindi naman natin tinatanggap ang Espiritu ng pagkakatakot. Sabi ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ibig man sabihin, kung tinanggap ko ang Espiritu Santo at tinanggap ni Pastor, tuturuan ka ba, Pastor, na magkasala ka? Kung may Espiritu Santo ka, Pastor, tuturuan ka ba niya at susulsulan ka na magkakasala ka? So hindi po tayo pwedeng turuan ng Espiritu Santo para magkasala po tayo. No? Ang Espiritu Santo po ay banal. Tuturuan niya tayo, tatanggalin niya yung panlasa natin sa pagkakasala. Pag tayo po ay born again na, bibigyan po tayo ng God's nature. At ang God's nature na yan, kalikasan ng Diyos, hindi po yan umiibig sa pagkakasala at hindi ka tuturuan magkasala niya. So yan po mga kapatid, nakikita natin yan. Na kung gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, yan po ay malinaw na hindi sa Diyos. Pero ang ipinanganak ng Diyos na hindi nagkakasala, yun po ay malinaw na sila ay sa Diyos at hindi sa diablo.
Kasi pag binasa natin yun, may dalawang anak yan eh. Okay, time na. Maraming Okay, salamat. so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Pastor Val ng End Time Church. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Rene ng Reformed Baptist. 7 minutes, your time start now. Okay, una kong tanong kapatid, sa Roma Kapitulo 7, saan ba nagkasala si Pablo? Kay Satanas o sa, ano ba ang nag-umuudyok? Ano ba ang umuudyok sa kanya upang magkasala siya? Si Satanas o ang laman? So ang sagot ko po, wala po tayong mababasa kung ano yung kasalanan na ginawa ni Paul. Kasi kung may kasalanan ginawa si Paul, dapat nakalista. Wala pong nakalista. Next question po. So wala kang nabasa dyan na kasalanan, sinabi niya. Merong nakalagay na kasalanan, ang problema, walang nakasulat kung ano yung kasalanan. Kung may Kahit mabasa natin na sinabi ni Paul, pero nasaan yung sulat? Nasaan yung listahan? Kasi imposible naman sasabihin ni Paul na nagkasala siya tapos di niya nilagay. Di ba? Pag sinabi mong may utang akong pera, ilalagay mo yung pera. Okay? So next question po. yung sinabi na ni James na kung alam mo kung ano yung mabuti at hindi mo ginawa isang kasalanan to, totoo yon ang sinabi ni James, oo o hindi? Ang sagot ko, oo, totoo. Kasi ang nakalagay dyan, kapag ipinanganak ka na ng Diyos, hindi ka na nagkakasala at alam mong mabuti ang hindi magkasala, alam mo na mabuti ang ipanganak ng Diyos para hindi magkasala at hindi mo ginagawa, pastor, kasalanan yan, pastor. Yan yung sinasabi ni James, na kasalanan yan kasi mabuti yung ipinanganak ng Diyos, hindi mo tinindigan, pastor. Kasalanan sa Diyos yan. Next question. Kung kasalanan yung alam mong mabuti at hindi mo ginawa, at sabi ni Pablo, alam ko anong mabuti pero hindi ko nigawa, doon sa Roma City, klarong-klaro yun, kapatid. Sino ba, nagkamali ba si Pablo? Oo o hindi? Hindi nagkamali si Paul. Ang sagot ko sa iyo, hindi nagkamali si Paul. Kasi kung talagang nagkamali siya, isusulat niya kung ano yung kinumit niya. Isusulat niya kung ano yung kasalanan niya. Pero dahil walang inilista si Paul, after na tumanggap si Paul ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi siya na kinukonsilti ng Diyos. Ibig ba sabihin, yung Espiritu Santo na kasama ni Paul, uudyukan siya. Uy, Pablo, magkasala ka, Pablo. Hindi po mag-uudyok ang Espiritu Santo na pagkakasalahin si Pablo. Kaya mali po ang iniisip niya, pastor. Ang sabi mo kanina, mali kung alam mo na ito ay tama at hindi mo ginawa. Sabi ni Pablo dito, for the good that I do not. Oh, sabi niya, alam ko ang mabuti pero hindi ko nagawa. Pero sabi mo kanina na kasalanan 'yon. Oh, alin bang totoo doon, kapatid? Ito po ang totoo. Ang totoo, ang ipinanganak ng Diyos hindi nagkakasala. Yan yung mabuti na dapat paniwalaan. Kasi pag ipinanganak ka ng Diyos, di ka nagkakasala, mabuti yon. Pag hindi mo ginawa at hindi mo tinanggap yung talata, yun ang nagiging masama. Next question po. Okay. Wala ka na bang nagawang kasalanan sa asawa mo at sa iyong anak? Ay wala po. Wala po akong nagawa ng kasalanan sa kanila. Paano po ako gagawa ng kasalanan kung wala po akong pagnanasa pagkatapos po ako'y ipanganak ng Diyos, hindi na po ako umiibig sa kasalanan at hindi na ako nagnanasa sa kasalanan. So meron po ba kayong listahan na nagkasala po ako? Ikaw ang nag-ano dyan. Next question. Hindi ka ba nagsinungaling sa asawa at anak mo kailanman? Ay hindi na po kasi born of God na ako eh. Born of God na po ako, paano po natin gagawin ang pagsisinungaling? Hindi po natin pwedeng pagsabayin yan. Kung kayo po, pastor, nagagawa niyong pagsabayin ng pagkakasala at hindi pagkakasala, ay hindi po pwedeng pagsabayin. Kailangang mamatay ang sinful nature upang mabuhay ang God's nature. Hindi po pwedeng sabayan. Minsan ka naging makasalanan, ngayon naman ay banal ka na. Hindi po pwedeng sabay. Isa lang po yan. Next question po. Okay. Gusto ko lang klaruhin ang sagot mo na hindi ka na nagkasala kailanman ng pagsisinungaling sa iyong asawa at anak.
Gusto ko lang i-confirm sa lahat ng mga nakikinig at sa asawa mo at sa anak. Gusto kong i-confirm. Tama yung narinig namin, oo o hindi. Yes po, kasi personal yan. Yes po ang sagot ko dyan. Dahil born of God po ako. At hindi Okay. po tayo nagdidebate, nasasang-ayon po ako sa affirmative. Kaya nga po nasa debate tayo na ang itinitindig natin bilang negative, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Kayo naman po, ang ipinanganak ng Diyos, totoong ligtas, nagkakasala pa rin. So magkaiba po talaga tayo at hindi tayo maglalapat yan. Next question po. Sa episo, sabi ni Pablo, magpatawaran kayo sa isa't isa, sabi ni Pablo. Sa inyo bang iglesia, wala nang kapatawaran doon dahil mga perpekto na kayo? Sa ngayon po, sa simbahan namin, hindi po kami nagpapatawaran kasi wala naman pong nagkakasala sa amin. Lalo na sa local church namin, paano ko patatawarin ng isang tao? Wala naman siyang pagkakasala. So hindi ko po talaga ma-apply na papatawarin. Ang pwede kong patawarin yung kaaway ko. Yung kaaway ko, papatawarin ko siya pag humingi siya ng tawad. So yun po ang sagot ko sa inyo. Okay, so wala tayong magawa doon kasi stand niya yun eh. So dito, ang tanong ko sa iyo, kung naintindihan mo yung the blood of Christ keeps on cleansing us, sa sinabi doon sa aking tinayo sa aking preposition o proposition, totoo ba, teka lang ha, totoo ba ang sinabi na doon, the blood of Christ keeps on cleansing us? Totoo ba yon? Oo o hindi? Oo po ang sagot ko dyan. Totoo po yon. Na nung tayo'y makasalanan pa, nilinis tayo ng dugo ni Kristo para makapasok tayo sa sanctification. Kasi pag hindi tayo nilinis ng dugo, paano makakapanahan ng Espiritu Santo? Okay, sige. Ang sinabi niya, nilinis. Past tense po yun eh. So nag-object ako dahil ang ginamit niya, nilinis tayo. Ang sinabi ng Biblia, lumilinis, keep on cleansing us, lumilinis. Ibig sabihin, present yan, present active indicative. Yun ang tanong ko, naniniwala ba siya doon sa sinabi mismo ng Biblia na present active indicative yun? Oo o hindi? I-deny niya yun, oo o hindi? So, oo o hindi, yun lang naman yung importante sa akin ha. Pastor Val, sasagot ka ba? Ang sagot ko pa rin oo eh. Oo, kasi yun pong sinasabi doon na lumilinis kapag hindi pa umaabot ang dugo sa'yo. Pero pag umabot na ang dugo sa'yo, yan ba naman ay sasabihin pa nating lumilinis? Umabot na yung dugo sa'yo. Siyempre, pag tama ng dugo sa'yo, matatanggal ang kasalanan mo. Okay, so, time na. na tayo sa nilinis. Time na, okay, Pastor maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Shoutout muna mga kapatid sa dumadaming nasa TikTok ngayon. Meron tayong halos 92 to 100 live comments mga kapatid. Shoutout dyan sa ating nasa live. Bumubuhos ang ating mga comment at I hope na mabasa ko lahat. At shoutout din una dito kay Wordy. Hindi ako naniniwala sa inyo, Pastor Val. Si Jesus lang ang banal, hindi ka po Diyos. Shoutout din mga kapatid kay Engad. Di nyo alam ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga pastor. Shoutout din kay Melmac Team God. Ito si Pastor Val, member ata to sa ROG. Shoutout din mga kapatid dito kay Verdi. Di ka naman Diyos para maging perfecto ka. Shoutout din mga kapatid kay Connie Shop. Parang glorified body na pala kapag kaanib ka ng End Time Church. Saan po ba yan? Hahaha. Shoutout din mga kapatid dito kay Sis Lelet. Aray, wala daw. Shoutout din kay ROG Chard. Kaya nung nasa kay Kristo na si Paul, binago na ng Diyos ang pag-iisip. Shoutout din mga kapatid dito kay Peneng Garcia, kay Rudy. Sabi niya, Pastor Val, yun lang hindi ka makapanalangin palagi sa isang araw. Shoutout din mga kapatid kay Chuban. Ang claim ni Paul, hindi siya ang gumagawa kundi ang kasalanang tumitira sa kanya. Shoutout din kay Shanks. Nakakatawa lang, sakalang kayo lumitaw, wala na yung matanda. Shoutout din mga kapatid kay
According to James 1:5, ayan, dito sa TikTok, mga kapatid. So, shoutout sa inyo. Dito din sa ating Facebook, mga kapatid, Carlito Rocab, sabi niya, wala kasabot si Pastor Val sa pangutana ni Pastor Medel. Shoutout din kay George Ayuban. Hahaha, makatawa man tani mo, Pastor Val. Feeling perfect man ka. Nakasala na daan, nakasa interpret pa lang sa Bible, nakasala man gani si Moises, Jacob, David, Peter. Shoutout din kay Mario Santiago, parehas may puntos, patas. Shoutout din kay Dulce Onyara, yes, may possible because we live at the flesh at mortal pa tayo. Mortal body is not perfect. Sabi naman ni Edison Tugoy Jr., pag sure, oy, na ako'y kailangan membro ninyo, nag-away. Hahaha. Shoutout din kay Kabanay, na ana di ay perfect na tayo ngayon. Shoutout din mga kapatid kay The Bread of Our Soul, dapat categorical question para walang lusot si Pastor Negative. Eduardo Asator, sabi niya, grabe ka perfect, aning pastora, lupig pa si Apostol Pablo. At yun mga kapatid. So dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Pastor Val. Bilang negatibo mga kapatid na ang mga pinili ng Diyos ay magkakasala pa rin. Pastor Val ng End Time Church, your time start now, 5 minutes. Russia ba dyan? Malinaw ba ang tinig ko? Russia? Oo, sige. Conclusion na ako, no? Okay, conclusion po tayo. Ito po ang final statement natin bilang negative na itinindig pagtutol natin na ang ipinanganak ng Diyos, yung totoong ligtas na ipinanganak ng Diyos, hindi na po nagkakasala yan. At hindi na yan umiibig sa pagkakasala. Kung meron mang umiibig sa pagkakasala, yun po ay si Pastor Rene, no? Siya po yung umiibig at hindi po tayo. Bakit? Sa Greek, ganito po ang mababasa natin sa Greek, yung tinatawag na born of God o pinanganak ng Diyos. Ang sabi diyan sa Greek, Jeje Nemenemelus. Jeje Genemelus. Ang ibig sabihin po niyan, may bagong kalikasan. Yun po ang born of God. Ito ang conclusion natin. Na ang born of God, may bagong kalikasan na Jeje Nemelus, na meron ka ng bagong kalikasan, hindi na po sinful nature yan. At yung bagong kalikasan na yan ay galing sa Diyos. Kaya kung bago ang kalikasan mo, galing sa Diyos, hindi ka tuturuan magkasala niyan. Galing na nga sa Diyos, tapos tuturuan ka pa rin magkasala. Diba? So hindi po pwede yun. Kaya dyan nakikita natin na ang bagong kalikasan na mula sa Diyos, dahil naipanganak ka na ng Diyos, yung totoong ligtas, na ipinanganak ng Diyos, hindi na nagkakasala yan kasi may kalikasan na nga ng Diyos eh. Yan po mga kapatid ay hindi na maaring matukso. Ginamit nga ni Pastor kanina yung unang Juan 3:2. Ang sabi ni Pastor Rene, maging katulad ni Kristo. Magkakaroon tayo ng kondisyon na magiging katulad ni Kristo. Eh si Kristo hindi naman umiibig sa kasalanan. Ginamit ni Pastor yung sitas na yon, na tayo daw ay magiging katulad ni Kristo. Kung magiging katulad tayo ni Kristo, hindi na umiibig sa pagkakasala si Kristo. Hindi lumalabas na galing sa iba yung pag-iibig sa kasalanan, galing yun sa iba, galing sa diablo yun. Kaya kung ang taong ipinanganak ng Diyos, sila yung mga ligtas na, hindi na yan nagkakasala dahil ang kalikasan nandun na. Kasi ang kalikasan ng Diyos, hindi yan kapareho nung sinful nature, magkaiba yan. Kaya nga ang ginamit doon, hindi maaari. At sabi, hindi makagagawang magkasala kasi yung salitang magkasala, nagiging habitual yun. So ang binhi na ipinapanganak, ang habitual ng binhi ay yung kabanalan ng Diyos. At may nature ng Diyos na hindi naghahabitual doon sa pagkakasala kasi galing na sa Diyos yan eh. Bakit pa tayo isisilang na muli kung pareho lang din naman? Di ba? Kaya sa Greek, yung born of God, ibig sabihin ng born of God, meron kang permanenteng bagong kalikasan. Hindi yung katulad kay Pastor, on-off, para pakending-kending, magkakasala ako ngayon, mamaya hindi magkakasala ako ngayon. So para
yung kay pastor parang ilaw, bubuksan mo yung ilaw, papatayin mo yung ilaw. Objection, So Mr. ito Moderator. pong conclusion natin. Objection. Walang objection dito, Ah? bro, hanggang Wala ba, hindi wala ba? pinapatigil. Conclusion na ito, pastor. Okay pa yan, okay pa yan. Conclusion Proceed lang. Oo. Conclusion na ito, pastor. So ang bagong kalikasan natin, permanente yun. Permanenteng bagong kalikasan. Kaya dito mga kapatid, na ito talaga, nagiba natin dito yung affirmative. No? Kaya kung meron mang sasabihin si Pastor Rene, na ang ipinanganak ng Diyos ay nagkakasala pa rin, kung yan pa rin ang sasabihin niya, yan po ay hindi sinasabi ng Biblia. Yan po ay ayon na lang kay Pastor Rene. Sapagkat ang inilatag natin, ayon sa Biblia. Kaya yun ay sari-sarili na lang sa pantahan ni Pastor na ang ipinanganak ng Diyos, tutong ligtas, nagkakasala pa rin, hindi na po ayon sa Biblia, ayon na lang po kay Pastor yon. So dito po, naipakita natin na ang pindig pagtutol natin, no? Dahil hindi na nga maaaring magkasala, sabi doon. Kaya nga ang ipinanganak mula sa kalikasan ng Diyos, hindi maaaring mamuhay sa kasalanan. Kaya ang ipinanganak ng Diyos, hindi yan maaaring mamuhay sa kasalanan. No? Yun po ang sinasabi natin dyan. So, wala na bang minuto, Rasya? Tapos na? O yun. So, ang ipinanganak ng Diyos, oo. Ayun, may bagong kalikasan. Ito'y literal na mula sa Diyos, ektau theo. Kalikasan, literal na galing sa Diyos, di nagkakasala, ektau theo sa Greek. So, maraming salamat. God bless you. Okay, so dako tayo mga kapatid sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan mga kapatid dito na ang mga ligtas na mga pinili ng Diyos ay magkakasala pa rin. Pastor Rene ng Reformed Baptist, your time start now. Okay, ang problema talaga natin dito no sa ating katunggali ay ang grammar po. Wala pa rin. Wait lang. Hello. Okay na? Okay. So talagang ang problema natin dito sa ating katunggali ngayon ay ang grammar. Sabi niya kanina, magiging katulad ni Kristo. Future yun magiging. Oh, magiging pa nga kapatid. So future yun. So dapat intindihin mo. At ang pangalawa, yung salitang keep on cleansing, saka yung commit. Ganito yan kapatid para maintindihan mo. Ang tayo po namin ay napakaklaro. Kapag anak ka na ng Diyos, sabi doon sa 1 John 1:8 na kung sinabi nating tayo ay walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ibig sabihin kami na mga anak ng Diyos magkakasala pa rin, pero sabi ng 1 John 3:9, ang present tense indicative dyan, present indicative active, hindi kami namumuhay doon, nagko-confess kami. Panginoon, patawarin niyo po kami. Pag ginawa namin yun ang sinabi sa 1 John na the blood of Christ cleanse us from those. So, bago na, nilaban na kami. Pagkatapos namin nilaban, parang ganito, bayo, no? Parang sanina. Pagkatapos niyan, susuotin na naman natin ang dress o damit na bagong laba dahil wala nang dumi. Yun kapatid, bago na naman siya muli. Keep on cleansing us. That is the work of Jesus Christ in our lives. Kaming mga nasa osas, one sheep, always sheep. Kapag tupa kami, talagang tupa kami. Consistent kami dyan. Bakit? The blood of Christ keeps on cleansing us. That is the tense. Wala po akong problema doon sa born of God. Ang problema mo kapatid, yung salitang present, active, indicative sa word na commit. Kahit sinong scholar, walang mag-support sa iyo dyan, kapatid at kaibigan. So talagang iwan ko lang itong asawa at anak niya na sinabi niya na hindi na daw siya nagkakasala kailanman ng pagsisinungaling sa kanila. Sila ang asawa at anak niya ang bahala doon. Wala na tayo kapatid. Pero siya ang nagsabi doon, kahit kailan hindi na siya nagkasala ng pagsasalita ng hindi tama. So nagkasala ka nga, kaya siya kanina, kaya nga nag-object ako, akala ko ano pa yun,
pwede pa doon, no? Nagkasala siya sa on and off daw, yung ating parang ilaw, yung ating kaligtasan, yung ating pagkaanak ni Kristo. Mali po yun, nagkasala siya doon, nag-judge siya sa ating doktrina. O doon nagkasala siya mismo, narinig ko. Kaya nga ako nag-object para mapansin ninyo na doon nagkasala siya. On and off, yun bang aming pagtuturo? Hindi yun. So doon nagkasala ka, kapatid. So hindi mo naintindihan na kapag kami nagkasala, the blood of Christ keeps on cleansing us. So bago na naman, parang damit. So suotin mo naman dahil wala namang dumi. Di ba yung damit na madumi, nilalagay mo yun doon sa basahan ba yun o saan, sa washing machine, hindi mo yung susutin dahil nga marumi. Pero pag nalaban na yun, bago na yung susutin mo na naman. Yun yung aming kalikasan bilang mga anak ng Diyos. Bago kami, sabi nga doon sa Psalm, we are new every morning. New, every morning is new. Di ba? The mercies of the Lord is wonderful and new. O, yun mga kapatid at kaibigan ang aming tayo. Kami, pag nalinisan na kami, tapos natitisod na naman kami doon, Lord, help us, natisod na naman ako. Kahit ikaw, kapatid, alam mong pabalik-balik yung kasalanan ginawa mo. Sa isipan mo, sa puso mo, alam ng Diyos yan. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Napakaklaro, Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. Kahit ikaw, hindi mo alam na na-deceive ka na sa iyong stand, kapatid at kaibigan. So napakaklaro ang stand natin dito, mga kapatid, na tayong mananampalataya at totoong anak ng Diyos, totoong sheep. Kaya nga ang sheep, kapatid, hinahanap ng Diyos yan. Napakaklaro sa Lucas. Pag may isa nawala, iiwan niya ang 99, pupuntahan niya ang isa, hahanapin niya hanggat hindi niya makita, hindi siya titigil ang ating Panginoon. Yun ang aming Panginoon. Talagang ang sheep, mawawala yan. Sheep nga ang tawag, hindi serpent, hindi lion. Kasi nga sheep, prone to wander. Prone to wander. Yun ang sheep eh. Kailangan ng shepherd. Pag nawala kami, ibig sabihin nagkasala o kaya nag-backslide, hahanapin kami ng Diyos. Lucas 15, yun ang aming Panginoon. Hahanapin kami niya hanggat hindi niya kami makita, hindi niya kami pipigilan. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang debate natin between Reformed, Baptist, and End Time Church, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood ng live dito sa TikTok at Facebook, mga kapatid. Meron tayong halos 150 plus, mga kapatid, na live viewers ngayon at makakapanood pa nito. At meron ding mga naghahamon dyan. Unahin natin magpasalamat, Brother Rene, Pastor. Okay, maraming salamat sa ating kapatid, Pisa. So, iniibig natin lahat ng i-debate lang ito sa social media lang ito. Pero salamat, kapatid, at abrupt masyado ito. Walang half hour ang preparation ko, kapatid. Sorry pero I hope God will be glorified na kahit kunti lang yung ating preparation, hindi po tayo ang mag-glorify dito, hindi po yung ability natin, but how the Holy Spirit works, how God works sa debating ito, mga kapatid. Anyway, this is just a presentation of truth. Sana po may natutunan kayo, mga kapatid. Just follow my Facebook Live, andun po tayo, Rene C. Medel, meron po tayong mga postings doon. At saka sa YouTube natin, meron din po tayo doong Explosion, yung ito nasa aking likuran, explosion.com sa YouTube. I hope you will follow and subscribe and like and share para po marami po tayong ma-sharean sa katotohanan. Maraming salamat, kapatid kapatid. Thank you very much. And Rasha, thank you very much. Okay, mga kapatid, support Pastor Rene, mga kapatid, sa kanyang YouTube channel. You can search lang Pastor Rene Medel, mga kapatid. Yan yung keyword natin. Dyan din sa Facebook, you can follow him, mga kapatid. Dito din tayo kay Pastor Val. Pasalamat, Pastor. Okay, at unang-una nagpapasalamat po sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang kapurihan. At pasalamatan ko din si Pastor Medel na pagkamat kami ay nag-away sa salita ng Diyos, hanggang doon lang po yun. Sapagkat kami ay mga tao, hindi po kami mag-aaway bilang tao.
kundi kami ay sa aral at doktrina lang sa debating ito. At iniiwan natin ang kapayapaan dyan, si Pastor, at sa iba pa. At gayon din kay Rasha Vista, ang ating moderator, ay kapayapaan sa pangalan ng Panginoon. At kayo dyan na nasa live, ng mga nagkakasala pa, sa bagong buhay na kayo, at tutulungan ko kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, kapayapaan sa inyo. So, Pastor Val din mga kapatid, supportan nyo. Meron siyang TikTok. Alam ko kilala si Pastor Val dito sa TikTok. Paki-follow na lang siya. At dito din sa ating Facebook, no? So, kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa ating mga debater dito, actually merong naghahamon kay Pastor Rene na sa MCGI patungkol sa OSA. So, siguro mag-uusap kayo kung paano. At pwede nyo akong gamitin mga kapatid as mediators yung pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. Kasama din si Pastor Val, meron ding naghahamon same topic. At you can use me mga kapatid as moderator sa ating topic. Please subscribe nyo ating YouTube channel, Rasha TV mga kapatid. At dito din sa aking TikTok mga kapatid, Rasha TV. And I hope na medyo naglalag kasi ako pag sinasabay ko yung dalawa. Pero sa tingin ko sa ngayon, okay naman. Goods naman. Marami tayong viewers ngayon sa TikTok, sa Facebook din mga kapatid. Ang dami nating comment. Talagang sumabog yung comment box natin. So maraming salamat. At mga kapatid, please subscribe nyo ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon mga kapatid. So nandun lahat kasama yung mga podcast. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in